Okay, good evening. Once again, ito pong muli ang inyong lingkod, Sultana de Manila. Ang sultana na walang korona. Well, hindi po kasi talaga ako matunawan dito sa confidential fund. Kaya, pag-usapan natin muli itong si Vice President Sara Duterte and her enormous, huge confidential fund worth almost 1 billion pesos na kung bakit nga daw siya humingi ng confidential fund na ganito kalaki. Intel. Kasi daw para sa kanyang seguridad. Seguridad ng kanyang life. Grabe, ang mahal. Ang taas ng halaga ng buhay ni Sara, no? Samantalang ang iba dyan, di ba pag nasagasaan ka, magkano ba yung halaga mo? 12,000? Or 50,000 ba? Wala namang nagbibigay ng 50,000 sa nasagasaan. Minsan nga tiway pa eh. Kaya daw po siya nahingi ng malaking Intel Fund ay dahil sa kanyang security. Dahil mayroon daw pong banta sa kanyang buhay. Well, kung may banta sa buhay, may rason. Pero, ganun ba talaga kalaki? Ganun ba talaga? Kasi parang, sa pagkakaintindi ko, ang security, presidential security, which includes already the security for the Vice President and her family. Diba? President and Vice President, kasama na doon sa presidential security. So, bakit kailangang may sarili kang private army? Doble-doble ang sweldo kasi itong mga kinuha niyang mga bodyguards na mga pulis at militar, di ba may mga sweldo na yan doon sa kanilang pagiging, sa kanilang mga posisyon bilang pulis at bilang militar. O di dapat wala na nga ang dapat na ano. Oh well, hindi naman pala dahil sweldo lang. Yung mga extra expenses daw. Pero imagine, for the office of the Vice President, which is 500 million, and then bilang Secretary of Education, 150 million, di bali 650 million pesos for the security detail of one single person. Si Vice President, Secretary Sara Duterte. Iisang tao po, almost 1 billion na Intel Fund. Samantalang yung dalawang security agencies, yung National Defense at saka yung National Intelligence, yung NICA, combined budget for these two security agencies, mas maliit po kaysa dito sa Intel Fund ni Sara Duterte. Imagine, dalawang ahensya na nagtatrabaho para sa seguridad ng buong bansa, mas maliit kaysa doon sa seguridad ng nag-iisang tao. Ang nakapagtataka po, bakit ito inaproban? Itong request na ito. At hindi lang basta approve.
Parang kidlat kabilis. Express approval. Sa Congress, in just 15 minutes, approve agad. Sa Senado, medyo tumagal-tagal ng konti. 1.5 hours na pinag-usapan. Pero approve. Still, approve pa rin. Ano ang nakikita ng mga to kay Sara Duterte para pag-aksayahan ng 650 million? Ganon ba kadelikado ang buhay niya? Na mas nasa danger pa kaysa danger ng isang buong bansa. Ha? Isang buong bansa. National defense. Only 300 plus million. Yung sa NICA, 100 plus. Walang binatbat dito sa confidential fund and intel fund ng Vice President and Secretary of Education. Nung tinanong yung kanyang ama kung siya daw ang Pangulo, bibigyan daw ba niya? Well, itong sagot ng ama, kung ako ang Pangulo, bibigyan ko. Natural, anak niya eh. What's so surprising about that? Siya rin naman, sobra kakurap. Diba? Yung Duterte administration, saksakan ng kurap. Sabi nga ni Manny Pacquiao 3 times corrupt kaysa nung mga nakaraang administrasyon. Kaya sila nag-away. Bakit po ganito? Dati-dati wala namang ganyan na ang Vice President ay may sariling army. May sariling security. Apwera doon sa provided by the Presidential Security Group na dapat iisa lang sila. Well, ang dahilan daw ay seguridad nga ng buhay ni Sara. At bakit kasi nagkaroon ng banta sa buhay ni Sara? Saan ang gagaling ang banta? Sa makakaliwa ba dahil sa kanyang pagre-red tagging? It's your fault. Tapos ngayon na pagbabayarin mo, taong bayan. Ngayon, mayroon namang nagsasabi na natatakot si Sara para sa kanyang sarili dahil sa hindi na magkasundo yung Marcos camp at yung Duterte Arroyo camp. Nandoon daw ang banta. I don't think so. Hindi mamamatay tao ang Marcos. Ang totoo, buhay pa nga ni Bongbong Marcos ang nasa delikado. 'Di ba? May gustong magpatalsik diyan. 'Di ba nga? Noong kampanya, kaya pumayag ang kampo ni Sara na maging vice na lang siya ni Bongbong Marcos. Ito idea ito ni Gloria Arroyo Alanganin sila patakbuhin si Sarang Pangulo dahil magne-neck-to-neck fight sila ni Bongbong Marcos. Kaya buti pa magsanib puwersa sila. Kaya nagkaroon ng unity team. Kasi alanganin, hindi siya mananalo kay Bongbong Marcos. Kaya naman daw pumayag na mag-Vice President. On conditions of una, si Gloria Arroyo ang magiging Speaker of the House na hindi natupad dahil si Martin Romualdez ang naging Speaker. Ilalagay na Secretary of Energy yung anak ni Gloria Arroyo. Hindi ginawa ni Bongbong. Nadagdagan ang tampo. Gustong kunin ni Sara Duterte yung National Defense, Department of National Defense. Bakit? Hindi ibinigay dahil sa advice
ni Manong Johnny Enrile na hindi praktikal, walang illogical na gawing Secretary of National Defense ang Vice President dahil magiging banta sa buhay ng Pangulo. Another tampo. O, yung Tambaluslos issue na nangyari yun dahil sa tangkang kudita ni Gloria Arroyo kay Martin Romualdez na natunugan po, kaya hindi natuloy. Kaya siya na-demote at nadagdagan ng galit. Dahil hindi na, bakit plano ni Arroyo na siya ang maging Speaker of the House? At bakit plano nila na si Vice President Sara ang maging Secretary of National Defense? Dahil mahahawakan ni Sara yung armed forces. Ang daling magkudita, di ba? Kung hindi madala sa impeachment, kudita. Dahil sino ba nag-approve ng impeachment? Speaker of the House, di ba? O, hindi naging Speaker of the House, hindi naging Secretary of Defense, kaya galit sila sa Marcos. At silang dalawang kampo parang nag-iispayan sila. Oh, galit sila sa akin, galit sila sa atin. Kunwari, paakbay-akbay. Sino naman ang niloko nyo matapos mong tawaging tambaluslos? Ang totoo, ikaw ang tambaluslos. Ikaw ang atat maging presidente. Kaya gusto mong hawakan yung national defense. At yun talaga ang balak ninyo. I-impeach si Bongbong Marcos. Pauupuin nyo lang siya ng 2 taon. Tapos kayo na ang papalit. Diba? Either by impeachment or kudita. Kaso natunugan kayo eh. Kaya ngayon galit kayo. Kaya nag-iingat kayo ng feel ninyo, may banta sa buhay ninyo, gagagawa ninyo eh. That was your fault. Gagawa-gawa kayo ng maitim na balak, tapos ngayon, pag-iisipan ninyo na may banta sa buhay ninyo dahil sa pinagbabalakan kayo ng hindi maganda nung kabilang kampo. Sino ngayon ang may maitim na balak? Diba? Hindi kasi kayo makapaghintay ng panahon ninyo. Bakit hindi ninyo patapusin ang 6 na taon ni Bongbong Marcos? Total, sigurado naman magiging ikaw ang papalit. Nagmamadali kayo. Gusto nyo 2 taon lang. Natunugan kayo eh, na gano'n ang balak ninyo. Very obvious naman kasi. Napaka-obvious. Bakit gustong maging House Speaker? Yung isa. Bakit gusto maging Secretary of National Defense? Yun naman yung isa. Ano akala ninyo sa kampo ni Marcos walang utak? O, kagaya niyan, mayroon siyang legal counsel na matalino. Baka kung hindi sa advice ni Juan Ponce Enrile, baka ginawa ka nga Secretary of Defense ni Bongbong Marcos. Kayo ang nagbabalak ng hindi maganda. Tapos ngayon, nagkabukingan, nanginginig kayo sa takot. Pagbibintangan ninyo yung kampo ng Marcos na may banta sa buhay ninyo. Kayo ngayon tuloy, nangangailangan ka ng gargantuan, colossal na confidential fund. Kagagawa ninyo, pag-iisip ninyo ng hindi maganda sa kapwa, ngayon ang sinisingil,
Ang nagbabayad, taong bayan. Inagawan ninyo ng 650 million. Yung taong bayan. Pwede na sana yan ipagawa ng panggastos doon sa West Philippine Sea. Na wala kayong pakialam kung maagaw ng China, di ba? Kasi mga pro-China kayo. Kaya nga ata kayo nagmamadali na patalsikin si Bongbong Marcos kasi inuutusan kayo, inuudyukan kayo ni China na mawala na si Bongbong Marcos para kayo tuloy-tuloy na ang ligaya ni China. Tama hindi? Balak kayo ng balak ng... Kayo ang may maitim na balak. Tapos ngayon ipamimigay nyo sa iba. Yan. Kung sino may gawa, siya ang makapagbigay ng masamang... Kayo ang nagplano ng hindi maganda. Tapos ngayon, nararamdaman ninyo na may panganib. Kagagawa ninyo eh. Di ba mga kababayan? Sorry na lang dun sa mga nanonood sa aking DDS kung ano-ano na namang masasamang salita ang mababasa ko dyan. Well, I don't care. Mag-vlog din kayo para makapagsalita din kayo ng gusto ninyo. Di ba? Huwag kayo makialam sa vlogger sa gustong sabihin ng vlogger. Dahil hindi nyo naman binabayaran si vlogger. Di ba? Nanonood lang kayo, nakikinig kayo ng libre. Doon sa mga nakaka-appreciate sa akin, maraming salamat po at thank you for watching and hope to see you in my next videos. Thank you and peace.